Okay, good morning guys. So isang linggo na yung nakalipas simula nung last vlog natin. Bali ngayong araw, ipapakita ko sa inyo kung paano at magkano pag nagbabas dito sa Canada. So samahan nyo ako, tara. Yeah. Team at 17. Damn. Okay, so ngayon, bali magbabas tayo pero hindi ko alam kung saan tayo pupunta. Basta ipapakita ko lang sa inyo kung ano ba yung experience pag nagbabas dito. Kasi syempre, hindi naman pagdating agad natin dito, meron agad tayong sasakyan. Kaya ang malimit na option natin pagdating sa transportation is syempre, magbabike pag maganda yung panahon at magbabas naman pagka hindi masyadong maganda yung panahon. And so ngayon guys, wala talaga tayong pupuntahan. Bali, yun nga, ipapakita ko lang sa inyo yung kung paano mag-bus ngayon. So hindi ko alam kung saan tayo bababa, pero syempre kasama sa adventure natin. So mas may explore natin yan kapag makikita natin kung ano ba yung mga nasa paligid natin at yung mga bago sa paningin natin. So ito guys, nakita nyo na ito sa nakaraang vlog natin. Ganito yung itsura nung bus stop nila. Yan, ganyan. So dyan lang titigil yung bus. Hindi pwede katulad kunwari sa atin, papara ka na lang kung saan malapit yung bababaan mo. Dito, hindi. Kasi titigil lang sila dito mismo sa bus stop kung saan naghihintay at bababa yung pasahero. Okay, so nandito tayo guys. Hindi ko alam kung saan, pero bumaba na lang ako. Basta pagdating naman dun sa mga bus na sasakyan nyo, magdedepende lang talaga kayo dun sa transit app. So makikita nyo dun kung ano yung number ng bus na sasakyan nyo at kung saang station. Kaya kumbaga para sa akin, kahit saan ka bumaba, basta titingnan mo lang o meron ka nung app na yon, hindi ka maliligaw kung saan ka pupunta o kung pauwi ka man sa bahay nyo. Basta guys, lagi nyo tatandaan, pagdating sa bus stop, hindi lang isang number ng bus yung tumitigil doon. So maraming iba't ibang bus na tumitigil doon, kaya dapat alam nyo kung ano yung number yung sasakyan nyo. Kasi minsan, pag napasakay kayo doon sa bus na mali yung number, dadalhin kayo nun sa ibang ruta. Kaya dapat lagi nyo tatandaan yung number ng bus na sasakyan nyo. So tulad nung nabanggit ko guys, na iba't ibang bus yung dumadaan o tumitigil sa bawat bus stop. Para malaman nyo kung ano yung mga bus na yun, makikita nyo siya mismo dun sa bus stop sa taas nun. So ito yun. So ito guys yung sinasabi ko. Kung makikita nyo yung mga number na yan, yan yung mga bus number na kung saan sila yung tumitigil sa bawat bus stop o dun sa specific bus stop na meron yung isang lugar. Kaya dapat tandaan nyo kung ano yung bus number na sasakyan nyo para hindi kayo maligaw. So ayan guys, ayan na yung bus na sasakyan natin. L2. Hello. So kung makikita nyo guys, ngayon is Sunday. Hindi, para sa akin, hindi crowded yung bus. Kasi siguro nga marami yung may sasakyan dito, kaya halos konti lang din yung nagbabas. So syempre sa pagsakay ng bus, kailangan alam nyo din kung saan station kayo bababa. Pero hindi naman kayo malilito kasi dun mismo sa app, sasabihin sa iyo dun kung ano yung station na titigilan mo. So para malaman mo kung saan station ay yung kasunod na titigilan ng bus na sinasakyan mo at hindi ka lumampas, kailangan mo lang tingnan itong nakalagay mismo dito sa screen nila. Kaya nakalagay dyan kung ano na yung station na next na titigilan ng bus. Kaya dapat sa pagbaba nyo, alam nyo din kung anong station yung bababaan nyo para at least makita nyo din kung yung station nyo na ba yung kasunod na titigilan ng bus. Tapos dito sa bus, meron silang dalawang pintuan. So yung isa
sa driver seat at yung isa naman dito sa likod. Ayan, lagi nyo tatandaan na papasok kayo dun sa malapit sa driver na pintuan. Tapos ang exit dito sa may likod. So kailangan susundin nyo siya. Hindi ko lang alam kung dahil lang ba sa COVID o ito talaga yung sistema nila pagdating sa pagsakay at sa pagbaba ng bus. Tapos para i-remind si driver na bababa na kayo dun sa next bus stop, minsan kailangan yung pindutin din itong button na to. Ayan, pipindutin nyo yung button na yun para ma-inform si driver na bababa kayo dun sa next bus stop. Pero usually naman tumitigil talaga sila dun sa mga bus stop na dinadaanan nila. Kaya kahit hindi nyo siya pindutin minsan, pero syempre para makasigurado din, pindutin nyo na lang din siya. Ayan, so magre-ready na tayo guys kasi malapit na tayo dun sa bus stop na kung saan doon tayo bababa kasi yun yung malapit dun sa bahay namin. So pipindutin na natin siya. And dito na tayo bababa. Approaching Station Wilson. This is your stop. Okay. So ayan guys, nandito na tayo sa bus stop kung saan tayo bababa. At yun nga, medyo epic lang kasi dun pala yung bababaan ko dapat sa kabila. Hindi pala dito. So ibig sabihin guys, maglalakad pa pala ako. Tapos guys, sa bawat bus stop meron silang map. Ito. So dito sa map na to, nakasaad dyan yung ruta ng bus na sasakyan nyo. And guys, ganyan yung itsura niya. Tapos kung makikita nyo, maraming iba't ibang kulay ng linya yung nandyan sa mapang yan. Yung mga kulay na yan, yan yung nagre-represent dun sa ruta ng bawat bus number na tumitigil dito sa bus stop na to. Pero hindi nyo na din naman siya kailangan tingnan kasi nga kapag dinownload nyo yung transit app, nakalagay na dun mismo yung bus stop na titigilan nyo at yung bus stop na sasakyan nyo. At ang pinakamahalaga, yung bus number na sasakyan nyo papunta dun sa pupuntahan o sa uuwian nyo. So ayan guys, medyo maglalakad ako ng konti lang naman kasi dun ako bumaba sa bus stop na yon. Hindi ko na malayan, dun pala ako sa kabila. Kasi medyo nalibang ako dun sa pagsasalita kanina. Akala ko dun na ako bababa. Ang pagkakamali ko, hindi ko tinignan dun sa screen nila kung ano na yung next na bus stop na titigilan. Kaya tuloy, napababa ako nang wala sa oras. So, lesson learned. Kailangan talaga guys, stay focused tayo. So, pero sa mga gantong pagkakataon naman, dito tayo minsan mag-enjoy. Kasi syempre, matututo tayo. So, dapat, dyan sana ako bababa. Pero doon ako napababa kanina. Pero okay lang, di naman masyadong malayo. Kasi yan yung bus stop na bababaan ko. Tapos dito yung papunta sa amin. Tapos, pagdating naman doon sa pagbabayad sa bus, meron tayong dalawang option. Pwede tayong magbayad ng cash o pwedeng gamitin natin yung card. So mamaya i-explain ko yung tungkol doon sa bagay na yon. Tapos, ipapakita ko na din sa inyo kung ano ba yung itsura ng transit app at kung paano siya ginagamit. Tapos yun nga guys, kung mapapansin nyo, doon sa mga vlog ko, puro hindi pa ako pumupunta sa mga iba't ibang lugar na yung pasyalan dito, kainan, ganun. Kasi gusto ko sana, ang i-vlog ko muna dito sa channel ko is yung mga katanungan ko din sa sarili ko nung unang dating ko dito. Kasi bago ako pumunta dito, ito yung mga bagay na sinesearch ko. Kasi nga syempre, para magkaroon ako ng idea kung ano ba yung pamumuhay dito at kung paano ginagawa yung mga bagay-bagay dito. Kaya yung goal ko talaga muna is mag-share ng information kung ano yung mga mahalagang bagay na kailangan nating malaman pagdating natin dito o sa mga lugar na pupuntahan natin. Alright, nandito na tayo sa bahay. So time check, ngayon ay 3:22 PM. Diyan naman sa atin sa Pilipinas ay 3:22 AM.
Okay. Okay guys, nandito na tayo sa bahay. Pero bago ang lahat, update muna kay Boss Total Boss. Charan! Ayos ba? So makikita nyo guys, nag-level up si Boss. Meron na siyang paso at medyo lumalaki na din siya. Pero yan ay tinitrim ko guys para nga syempre hindi siya tumaas. Okay guys, so ngayon pag-uusapan natin yung pagsakay nga doon sa bus. So syempre kapag sasakay tayo ng bus, ang unang kino-consider natin is paano yung bayad or yung mode of payment nung fare or nung pamasahe doon sa bus. So yun nga, tulad na nabanggit ko kanina, meron tayong dalawang option. Una, magbabayad tayo ng cash. So magkano ba yung pagsakay sa bus? Ang pagsakay sa bus is depende ata sa weather dito kasi sabi nung nakaraan nung katrabaho ko, kapag daw ganitong summer, kung saan maganda yung panahon, walang snow, ang pamasahe lang is 2 Canadian dollars. So pag hindi naman daw summer, ang pamasahe daw ay tumataas ng 3.50 So yun yung nagiging pamasahe niya pagdating ng mga ganong panahon. So ngayon dahil summer, ang ibinayad ko lang kanina ay $2 lang. So ang isang option bukod sa cash ay yun ngang card ganito. Ayan, di ba sa atin beep card, dito naman ito, Opus. Opus yung pangalan. Ayan. Itong card na to, mabibili nyo siya sa Brunet. So yun ay pharmacy dito na kung saan dun ka bibili nitong card at dun mo din siya papaloadan. So magkano ba yung ganitong bus card? So yung ganitong bus card, yung unang beses na binili ko to, ay nagkakahalaga ng 103 Canadian dollars. So yun naman ay good for 1 month na. So basically, pag magpapaload ka ng bus, meron kang option na kung ilang sakay lang yung gusto mo o kung unlimited for 1 month na ba siya. Pag pinaloadan ko ulit to, bali ang ibabayad ko na ay 70 Canadian dollars. So, good for 1 month na yung load ko na yun. Pero ngayon, hindi ko muna to niloloadan kasi nga, maganda naman yung panahon. So, yun nga, lagi naman ako nagbabike. Kaya, useless din kung loloadan ko kaagad to. Kaya kung may pagkakataon man na sasakay ako ng bus, napakadalang. Kaya, kumbaga, nagbabayad na lang ako ng cash. Tapos, sa paglo-load naman ng bus card, hindi siya yung pag sinabing 1 month is 30 days yung validity ng load mo. Hindi. Kunwari ay July 15 ngayong araw. Tapos niloadan mo siya ng good for 1 month. Hindi siya ma-expire ng August 15 or 14. Mag-expire yung load mo ay sa katapusan din ng buwan ng July. So basically, pag niloadan mo siya ng 1 month, ang binabayaran mo ay yung para sa buwan na ngayon. So yun yung mga kino-consider pagka maglo-load ng bus card. So kaya yun, kung maglo-load kayo ng bus card, I suggest na loadan nyo siya sa simula pa lang ng buwan para at least kahit papano, mas sulit yung load nyo. So saan ka ba mas makakatipid? Sa paglo-load ng bus card o sa pagbabayad ng cash? So basically guys, mas makakatipid ka sa bus card. Kasi syempre, yung $70 mo, good for the whole month na siya nung buwan ngayon. Pero kung yun nga, kung cash yung ibabayad mo, isipin mo kung ilang sakay lang yung magagawa nung $70 mo. Pero yun nga, kung sa panahon naman ngayon, na pwede ka namang mag-bike papasok ng trabaho, I suggest na huwag ka na munang mag-load o bumili ng bus card. So magbayad ka na lang muna kada sakay mo kasi mas makakatipid ka sa ganong paraan. So yun guys yung pinagkaiba ng pagbabayad ng cash at paggamit ng bus card. So pag-usapan naman natin ngayon yung Transit app. So yung Transit app available siya sa iOS and Android. So ito yung itsura niya. Ayan guys, kunwari inopen natin si Transit app. Ilagay natin kunwari, pupuntahan natin Maxi. Tapos search lang natin at lalabas na dyan yung bus number na sasakyan natin, which is yung L2 daw. So nakalagay dyan, go in 8 minutes. So ibig sabihin, sa loob ng 8 minutes, dadating yung bus dun mismo sa bus stop na sasakyan mo papunta dun sa Maxi. So dyan makikita nyo yung pinakang ruta na dadaanan nyo papuntang Maxi. Yung broken line na nakikita nyo dyan,
yan yung way na kung saan maglalakad ka papunta dun sa bus stop na sasakyan mo. So yan yung number ng bus, L2, at dadating daw siya within 6 minutes. So dapat sa loob ng minuto, oras na yan, maglalakad ka na papunta dun sa bus stop para aabangan mo na siya. Tapos makikita mo din dyan yung iba't ibang bus stop na madadaanan ng bus na sinasakyan mo at nakalagay din dyan kung ilang minuto yung lalakarin mo pagkababa mo dun sa bus stop papunta dun sa pupuntahan mo. So ayun guys, yan yung video natin for today. So para sa akin, napakaganda at napaka-organized nung sistema pagdating sa bus nila dito. So sana pagdating ng araw maging ganyan din sa atin sa Pilipinas. Kasi nga syempre, mas okay pa din pag merong maayos na sistema ang isang bagay. So ayun guys, sana kahit paano may na-share ulit ako sa inyong information na magagamit nyo kung sakali mang pumunta na din kayo dito. Yun nga, thank you pa din sa patuloy na pagsuporta at panonood lagi ng vlog natin. At ayun nga guys, para nga sa mga kaibigan natin, mga nanonood dyan, ayan, libre lang ang pag-subscribe, kaya i-click nyo na yung subscribe button natin dyan. At huwag kalimutang i-turn on ang notification bell para updated kayo lagi sa mga bagong vlog natin sa channel na ito. At tulad nga ng lagi nating sinasabi sa channel na to, para sa tulad ko na nangangarap at patuloy pang nangangarap para mabigyan ng magandang buhay ang ating pamilya, walang susuko. Maraming paraan para maabot ang bawat pangarap basta magtiwala lang tayo sa Ama. At bago ko i-end tong vlog natin, gusto ko lang batiin ang lahat ng kapatid sa buong mundo ng Happy 107th anniversary sa ating lahat.